Magandang umaga mga garden. Blessed Monday po sa lahat. Ito muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang Lunes para sa bawat isa sa atin. Kaunting lambing po. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pakiusap po, paki-subscribe, i-like po natin yung ating videos, at ganoon din po i-hit po natin yung notification bell at i-share din po natin sa iba, dahil ito po ay aking ginagawa bilang advocacy sa natural gardening system, at ganoon din ay para i-promote ang rural ministry, rural mission and ministry, upang sa kanon ay hindi mapabayaan yung ating mga rural folks in terms sa kanilang spirituality at sa kanilang temporal life o yung kanilang kabuhayan sa financial na aspeto. So ito po yung ating ginagawang paraan upang matulungan din sila, at hindi lamang po yung pagmimisyon, pagpapahayag ng salita ng Diyos ang ating ginagawa, kundi yung pagpapahayag ng salita ng Diyos ay sinasabayan natin ng practical na paraan ng papapaunlad ng ating kabuhayan. Kaya po, kaunting lambing po sa inyong lahat para po sa inyong suporta. Pag-subscribe po yung aking channel, at mag-like po tayo sa mga videos, at ganoon din yung ating pag-hit sa notification bell upang lagi kayong updated sa videos na aking ina-upload. So mga ito ay ipapakita ko sa inyo yung pag-a-apply ng concoction na gawa sa fermented plant juice sa ating mga tanim na pitsay at radish. Ito ay isang growth hormones para sa ating mga tanim. So yun nga lang, medyo nadismaya ako ngayong umaga dahil pinaglaruan ng mga asong gala yung aking plot, kung kaya't ilang puno ng pitsay ang na-damage. Pero sige lang, at gawa natin ng paraan upang sa kanon ay may iwas na natin ito sa mga stray animals sa ating paligid, no? Dahil dito po sa baryo ay talagang yung mga alagang hayop, lalong-lalo na yung mga aso, ay hinayaan lang nila na gumala sa kanilang kapaligiran. So maga ito ay tulad ng aking sabi, maka-apply tayo ng concoction na mula sa fermented plant juice. Ito ay dahon ng malunggay, madri cacao, meron akong kangkong na hinaluan ko ng molasses. Nakabili ako ng molasses sa isang baryo doon sa aming tinitirhan na syudad, no? Ang molasses po ay byproducts ng paggawa ng muscovado, yung sugar cane, yung asukal gawa ng tubo, no? Mayroon po yung tinatanggal kapag kumukulo yan, yun ay tinatanggal ng ating mga producers ng muscovado, at yun yung molasses, ano? At ito yung ginagamit natin na pang ferment, no? Instead na brown sugar, ay ito yung ating gagamitin, dahil mas organic ito kaysa doon sa brown sugar, no? Dahil may mga products naman na natural na mabibili natin. Pero kung wala po talaga tayong makukuha na mabibilhan ng
molasses, ay di pinaka-alternative po natin yung brown sugar. Meron pa pong isang natural dito, no? Ang isa pang natural ay yung cocoa sugar, pero alam po ninyo mas mahal yung cocoa sugar, no? Compared sa brown sugar. Kung meron po sa lugar ninyo yung muscovado, mas better na muscovado yung ating gamitin na pang-ferment kaysa doon sa brown sugar, dahil hindi organic yung brown sugar, no? At iwasan lang natin, tanggalin lang natin yung mga pebbles ng muscovado dahil may katagalan itong mag-dilute, no? Kaysa doon sa mga kanyang mga yung ano na, no, natunaw na yung mas refined, yung refined. Yun ang ating gamitin dahil mas mabilis na madilyot. Ang gagawin na po natin ngayong umaga ay 2 tablespoon sa bawat isang litro. So itong aking gagamitin ay nakalagay sa ating balde, 20 liters yan, dahil medyo may medyo marami-rami yung ating pag-a-applyan. So times 2, so yan 20 na tablespoon full yung ating ilalagay, at bawat puno ay isang ganito. Anyway, ito ay wala namang overdosage, no? Wala ding side effect na kapag ating gagamitin ay medyo maalanganin yung ating mga tanim. So ito ang ating gagawin ngayong umaga na tayo ay maglalagay, no? Pagka binuksan natin itong empty bottle na to, may hangin na lalabas, no? So ito ay tinabi ko kanina kung ano yung mga ingredients. 1:1, 1 kilo ng mga leaves ng malunggay, ng madri cacao, ng kangkong, no? At 1 kilong molasses din, no? At ipiperment natin ng pwede na yung 2 weeks, pero mas better yung maglampas doon sa 2 weeks na yon at saka natin na harvestin, no? At ito ay pwede nating storage ng hanggang 6 months, no? Pagkatapos nun ay mawawala na yung bisa. Kaya ito ay akin pang nagawa nung July. So July, August, September, October, no? Yun yung ating ano ngayon, yun ganun ka tagal na yung ating concoction na ito, pero okay pa man, magagamit pa natin kasi wala pa yung, hindi pa umabot sa kanyang duration na sinasabi. So ito yung ating gagawin. So simulan natin, no? Dahil ang sabi ko kanina, itong FPJ ay growth hormones, mag-enhance ng growth ng ating mga tanim, no? Makakatulong ito sa kanilang paglaki, magtibay yung kanilang roots, no? Mas maganda ito kaysa doon sa ating synthetic 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sobra natin ng isa. Yan. No, dahil kahit na lumampas tayo ng kaunti sa sinabing ratio ng solution, ay wala namang problema dahil sabi ko nga sa inyo, organic ito, at saka natin imimix, no? At pagkatapos ay atin nang i-apply sa ating mga tanim, no? Ito yung kainaman, no, kapag gumamit tayo, dahil less expenses ito sa paggamit natin ng ating natural na fertilizer. Makakaasa po tayo na ligtas yung iko-consume ng ating family na mga pagkain, no? Ligtas sa anumang klase ng residue ng synthetic chemicals and fertilizers yung pagkain na ihahain natin sa hapag ng ating family. Kaya encourage ko po ang lahat na gumawa ng ating concoction. May susunod tayong video na gagawin at ipapakita natin paano yung pag-a-apply ng ating paggawa ng concoction ng FPJ, ng fermented fruit juice, amino acid, at saka yung ating OHN, no? Yung Oriental Health Nutrients, lalo na yung OHN1 na siyang magiging natural na pesticide natin, no? Pangpalaban natin sa protection ng ating mga tanim laban sa mga epekto ng insekto. Yun ang ating gagawin sa mga susunod na mga panahon upang makita din natin, no, maipakita din natin paano gumawa ng ating mga natural na fertilizer, no? Ako po'y nag-aral ng sa Masipag, yung isang NGO na nagsusulong ng natural process ng pagtatanim. So yun po yung ating gagawin sa mga susunod na mga pagkakataon upang makita din natin paano ba itong sinasabi ko na paggawa ng natural na concoction. Parang sa ganon ay ma-appreciate natin yung kagandahan ng paggawa ng ganitong mga natural na fertilizer. So yan po yung ating activity ngayong araw, no? At kaunting lambing po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong patuloy na panonood ng ating video tutorial. At sana po ay patuloy po nyo akong suportahan ko, kahit atin pong encourage ang lahat na mag-subscribe sa ating channel, Hatinerong Pastor. I-like po natin yung ating video at i-hit po natin yung notification bell ng ating video para lagi po kayong updated, at mag-leave kayo ng comment sa ating comment section upang sa karon ay makita natin kung ano po yung mga concern nyo, at maganda rin kung makapag-share po kayo sa mga experiences nyo paano magtanim ng gulay
sa natural na kaparaanan. So God bless po sa lahat ng gulay sa natural na kaparaanan. God bless po and blessed Monday sa lahat.